So, atin nasimulan ang ating video presentation ngayong gabing ito, kung saan is mayroong feature si Mr. Curious Catholic, Brother Den Saberio. Narito ang kanyang presentation ngayong gabi. Okay, Yes. Rojando, ang papalam ko na pala ng hindi daw po nakikita ang live ni Brother Junri. Ano hindi nakikita ang live ni? Brother Junri daw po. Brother Junri? Brother? Brother Junri po. Ni Bro Junri, hindi daw po nakikita ang live ni Kahabag sa simbahan. Saan din nakikita yung kanyang live? May nag-comment dito po sa comment section po natin. Okay. Baka may gagawin si Brother Junri dyan. Okay, nawala si Brother Junri. Nawala talaga si Brother Junri. So, lang. proceed tayo. Ito po ang ating presentation ngayong gabi. Alright, so good morning, good afternoon, good evening mga kapuntos. Saan man po kayong panig ng mundo, isang mapagpalang oras po sa inyong lahat. At nandito naman po tayo ngayon sa pinakabagong episode ng ating Catholic Podcast para sa ating Testimonial Night sa ating program dito po sa Punto por Punto. At makakasama po ninyo ako bilang host, Brother Dens of Mr. Curious Catholic, sa isa na namang makabuluhan at punong-puno ng aral na kwento ng karanasan at conversion story ng mga espesyal na panauhin natin ngayon towards Catholicism. So hindi ko na po patatagalin pa. Please welcome Sister Rowena Tapik. Sis, kumusta po kayo? Hi po, good evening po. Gabi na po dito sa Singapore. Okay naman po, salamat. Thanks be to God. Thanks for His blessing and good. So, maraming salamat po for the invitation to really testify. No, it's my privilege po na haharap po sa inyo na mag-testimony po kahit alam kong maraming nakakilala sa akin before. Kung sino man ang makakapanood o makapakinig nito, sana naman po they will be empowered as well. No? So, yun lang po. Kaya ako haharap para po i-encourage po yung iba to really follow the right path. Yun po. Salamat. Alright. By the way, sino po si Sister Rowena Tapik? Para at least may idea po yung mga tagapanood po natin at mas makilala po nila kayo. So, just a brief introduction po about sa inyong sarili at kung ano po yung mga naging karanasan ninyo or background ninyo. Sige po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Rowena Tapik, known as Weng Tapik. Yun naman palayo natin sa Pinas. So, ako po ay lumalaking Aglipayan. I was an Aglipayan from childhood hanggang lumaki. So, natuto lang akong pumasok sa Catholic kasi nakita naman namin na wala parang pareho lang naman ang mga yung Mass, celebration ng Mass. Meron din naman yung Holy Eucharist at whatever. Pagkakaiba lang naman is yung confession. So, aside from that, I grew up also in Agusan del Sur, Loreto Agusan del Sur, kung saan malayo sa syudad. So, lahat nasa mga spiritual, connected din po ito sa spiritual warfare. Kaya marami pong nangyayari na doon ako lumalapit. Kami lahat, buong pamilya, lumalapit sa mga albularyo or yun, yung mga ganyan. Saka maraming mga, let's say, mga paganism pa yata. Ano ba yung tawag nun? Mga occultism, different, yung mga ganyan. So, doon po parang nasanay kami o yun ang kinalakihan namin at saka paniniwala. So, nag-umpisa akong pumasok sa Catholic nung nasa Cebu na po ako, nag-aral na po ako ng college. Tapos, thinking na my vocation ako, I was called for religious life. I tried to enter into a congregation, which is, ayoko na lang ibanggit yung congregation na yun. So, yun, akala ko yun yung conversion ko, no? Leaving behind everything to serve God, pero hindi ko nakita yung hinahanap ko, no? Hindi na-fulfill yung longing ko doon. So, I went out when my mother died. Nung namatay yung nanay ko, lumabas ako sa congregation, hindi na po ako nag-renew ng hindi na ako nag-renew ng profession ko. So, ng vows, I mean.
after 3 years. So, naging professed sister po ako for 3 years. No? So, yun naman, yung journey of faith din naman is really, it was good, no? Na nakilala ko naman yung, pero ang pagkakaiba talaga is hindi ko masabi yung deepening of my faith. Yung kahit nasa congregation na ako. So, nung lumabas na ako, nagtatrabaho na po ako kung saan-saan, trying to survive and support the family. I am the youngest of the family. We're quite big. Pito po kaming magkakapatid. Ako lang bunso. At the only single in the family. So, parang breadwinner po. So, nung nagtrabaho na ako sa labas ng bansa, tapos marami na akong na-experience na mga what we say, parang karamdaman sa katawan, no? Marami na, at saka hindi lang karamdaman sa physical, but more on spiritual. Kasi as I said, pumasok po ako sa congregation, there's always a time for prayer, no? Tapos na nasa alabas na, wala na pong community na tulong sa akin to pray, no? Na magyaya, it's time to pray, we have to pray. Wala na, it's a personal discipline already, which is I was carried out. No? So, naglalong ako ulit noon. I'm longing for time to pray. Pero kahit I have this longing inside me, kahit gusto kong magdasal, hindi na ako makapagdasal. No? So, ginawa ko after how many years? Dito sa Singapore, 6 years ako, magsi 6 years na. So, ang ginagawa ko dito sa kwarto ko is, I set up an altar to remind me to pray. Kasi nga, sabi ko, may desire ako to pray, pero hindi ako makapagdasal. No, may longing, pero hindi ko magagawa. Kahit man lang magpasalamat sa Diyos, like, kasi nasabi ko, I have that Franciscan spirituality. I can easily pray and meditate if I'm in nature. Pero kahit nasa nature ako, hindi pa rin talaga ako makapagdasal. So, parang maiyak lang ako. I miss this time na makapag-pray ako. So, parang feeling ko, lahat ng prayer ko wala talaga. So, discouraged. Tapos hanggang nandyan na yung mga negative thoughts, nandyan na po yung mga depression, financial problem and everything, kahit anong sikap ko sa pagtatrabaho, parang walang kwenta lahat. Yung parang wala akong kahit piso man lang, no? So, parang lahat ng discouragement nandoon. And even, dumating po ako sa punto na may suicidal thoughts. Hindi lang isang beses yun, pero ilang beses na. Tapos, ang pinaka-worst ko talaga recently na suicidal thought is yung word na laging sinasabi sa akin. You are not worthy. Bakit para bang may mga thought na magsasabi sa akin na ano pa bang gagawin mo? Mag-e-effort ka pa ba? Na wala namang kwenta yung effort mo. Kahit mag-pray ka, hindi ka maririnig ng Panginoon kasi you are not worthy, you are unclean and everything, all the negative thoughts. So, and above all, aside from those thoughts, ang pinakasakit talaga sa akin is yung sinabi sa akin, your name is not even written in the book of life. So, why do you still have to continue? So, doon talagang naiyak ako kasi sabi ko, wala naman pala sa libro yung pangalan ko, bakit mo pa ako, why did you still created me kung hindi naman pala nakasulat yung pangalan ko sa book of life. So, kaya pala, I deleted all my social media account. I was totally disappointed and feeling ko talaga I'm useless. Useless ako sa family ko, lahat. So, nung dinilit ko na po yun, may WhatsApp po kasi ako. Kaya sabi ko sa nag-iisa kong kapatid na yung pinapadalan ko lagi ng pera kasi siya lang yung ko para mag-support sa family ko, sa mga pamangkin kong pinapaaral. So, may WhatsApp kami. So, siguro, it's really God's instrument as well, no? Sinisend niya sa akin yung spiritual warfare talk ni Father Darwin. Just recently, July 28, hindi ko po yung makakalimutan this year. So, nung sinunod niya sa akin, ang first ko doon is, ignore lang ako. I don't care what is in there. I'm not interested, no? Just wasting of time. Pero the second thought, during that day, sabi ko, I will just give a try. Ano bang meron dito? Bakit sinisan ng kapatid ko? So, yun lang, naka-Bluetooth ako, nagtatrabaho, nakikinig. So, habang nakikinig ako doon, parang, it's like,
hindi ko ma-explain yung nangyayari sa akin. Parang naiyak ako. Bumalik ako dito sa kwarto ko at lumuhod dun sa altar ko. Kasi para bang nabuksan yung isip ko na matagal na pala ako natakpan sa kasalanan kaya hindi ako maririnig ng Panginoon. May talk din doon isang Brother Sherwin ba yun na nag-explain. Doon talaga ako naliwanagan. Nag-explain siya doon bakit hindi marinig ng Panginoon ang prayer natin. Kasi in-explain niya yun sa Genesis, yung si Adam and Eve, yung nagkasala sila, bakit hinanap sila ng Panginoon kahit alam natin God is anywhere and can see everything, right? Kaya sabi ko, yun pala, kaya ganun. So, sabi ko, napag-isip-isip ako. So, since matagal na talaga akong walang kumpisal, hindi rin ako nagsisimba. Alam mo yun, kahit galing ako sa congregation, hindi ako nagsisimba. Mas more on, pinaprioritize ko yung pag-aaral kasi nag-aaral din ako dito. Mas pinaprioritize ko yun kaysa pagsisimba. Tapos yung confession, wala talaga. So, yun ang ginawa ko. Everything is very masakit, no? So, sabi ko, so, hindi ako makatakbo kay Lord, hindi rin ako maririnig kasi nga may kasalanan ako. So, where should I go? So, I go to run to Mama Mary. Naisip ko, si Mama Mary is fully human, no? 100% human. So, since human siya, maririnig niya ako, no? So, kaya tumatakbo ako. Doon ako nag-umpisa na asking Mama Mary, kahit hindi ako close kay Mama Mary, kasi hindi rin ako close sa mama ko, mas more ako sa tatay ko. Kaya siguro, psychologically, mas close din ako sa tatay ko. So, kung Mama Mary din yung relationship ko is not really that close, no? So, pero kahit ganun, sinikap ko pa rin. So, within that, I kneel down. Within that day talaga, July 28, umiyak ako sa harapan ni Mama Mary at hingi ang tulong. So, sinusubukan ko in that very day, at paggabi noon, nagro-rosary ako. Ang haba na rosary, alam niyo po bro, umabot ako ng alas 12 o alauna yata. Kasi, nakakatulog talaga ako. Alam mo yung kaumpisa pa lang, nagro-rosary ako para lang tulungan ako ni Mama Mary. Lagi ako nakakatulog. Balik na naman ako hanggang natapos ko. Hanggang komportable, no? Tapos, yun ang first struggle ko. So, within that, sabi ko, okay, ano ko ngayon, ang first project ko, spiritual project ko, within this Sunday, kasi Sunday lang ako makakalabas, no? Sabi ko, this Sunday, renunciation talaga is, i-renounce ko yung, mga occultism, like, meron kasi akong amulet, meron din akong oil na pinadala ng albularyo bago ako napunta dito, kasi, actually, nakalapit ako sa albularyo ulit, kahit nag-Madrid ako, lumabas na ako, nakalapit ako kasi bago yung flight ko, 3 days before my flight, 3 days talaga, hindi ako makabangon, no? Yung bigla na lang yung lahat ng joints ko, sobrang sakit. Kahit pag-upo, lahat ng action ko, hindi ko magagawa. So, kailangan nakahilata lang talaga ako. So, since hindi ako makabangon, worry ako kasi lilipad na ako paano na lang yung visa ko, paano ko bayaran yung ginastos ng employer ko. So, dahil doon, sabi ng kapatid ko, punta tayo doon sa pinaka well-known na albularyo, no? So, kaya pumunta kami doon. Tinutulungan nila ako kasi hindi nga ako makagalaw, no? Sinakay nila ako doon sa sasakyan sa motorcycle. So, nung pagdating ko doon, umupo lang ako, pinagdasalan ng albularyo. Nakauwi ako, nakalakad ako in that instant, no? So, sabi niya, you need some protection lalo na nakauwi ka doon. Sabi niya gano'n. So, syempre, naniwala naman din ako. Kasi nga, gumaling ako in that instant, no? So, sabi ko, sige. Tapos, ayun, bumili nga ng amulet. It's something funny. Pero yun talaga yung akala ko, which is, lahat naman biktima nun. So, nun, bumili ako. Tapos, yun ang nangyari. Nung nandito na, maya ko na lang po ikwento yung tungkol sa amulet, no? Sige, so, i-continue ko na lang po yung spiritual project ko within that week. Sis, yung experience po ninyo na dumating po kayo sa punto ng inyong buhay na very down na po kayo at humantong na sa punto na parang gusto niya rin pong magpakamatay, kagaya po ng sinasabi ninyo, malaking factor po ba yung paglapit ninyo sa mga occult practices, kagaya po ng mga albularyo, yung mga kultura natin yan, no? Nating mga Pilipino yan. So, naging factor po ba yan sa karoon po kayo ng depression sa inyong sarili, yung paglapit ninyo sa mga occult practices? Actually, hindi ko lang masabi na paglalapit. Kasi po, plan po talaga namin, as I know, just recently, no,
marami din palang mga ganyan. May mga aginat, yung mga kalululuhan ko. Oo, so hanggang ngayon na, well-known ako sa well. Alam mo yung may balon, ano ba yun sa Tagalog, yung well, no? Yung kung saan tayo kukuha ng tubig na mainit. Hindi ko alam sa Tagalog, pasensya na. Okay. Bisaya Yung po ako. So, bubon balon ba para yun? sa amin eh. So, I don't know how to say it in Tagalog, pero parang basta yun nga, yung well, so, yun daw yung ano ng pinakalolo namin. So, napaka-powerful daw na. So, hanggang ngayon, may tubig. Kahit daw nag-drought na ilang taon, sa buong lugar ng yun, o sa kahit ibang lang barangay, pupunta doon to get water. No? Kasi yun lang daw may tubig dahil may nilibing yung lolo ko doon. So, iwan ko pang ilang henerasyon na kami. So, yung tatay ko. Kasi yung tatay ko din, meron ding mga oil, meron din siyang pinipray. Yun nga ang idol ko sa dati. Idol ko rin yung tatay ko sa prayer. Anytime that I'm longing for prayer, I always look back to my father. Sabi ko, sana ganun ako kay tatay. Kahit gano'n ko pagod, lagi pa rin nagdadasal. Gigising na madaling araw to pray. Kahit pagod sa trabaho, bago matulog, nag-pray, in which hindi ko talaga nagagawa. No, idol ko sa prayer tatay ko, pero hindi ko alam na pupulpisan pala yun. So, yun, aside from paglalapit namin sa albularyo, meron din talaga sa clan namin. No? So, I think that's the reason why. Na mas Pinaka-reason. So, ano po yung naging rason ninyo para malampasan yung mga pagsubok na gano'n? Halimbawa, tumato na kayo sa punto na very down na kayo sa inyong sarili. Ano po yung nag-udyok sa inyo na malampasan yung mga pagsubok na yun? Sa akin lang po bro, nung nakaraan po, yung buhay pa yung mama ko, na-try ko na po kasi din yun, na parang gusto ko, nasa Cebu pa lang ako, kasi marami talaga akong mga negative experience, especially hatred, no? Kasi since this is recorded, ayaw ko na lang yun, kasi syempre maraming nakakilala sa akin, tsaka related din naman sa ano, no? So marami akong hatred talaga, lalo na sa close family, family lines, hindi lang sa first family at saka mga cousins, ganyan. So, marami akong hatred. So, yun ang masasabi ko na, I don't know, basta yun. So, dahil sa marami po kayong hatred, natuto na lang po kayong magpatawad at doon po kayo na-overcome yung mga pagsubok na yun? Actually, yun nga, marami akong hatred, sinusubukan kong magpatawad kahit mahirap naman talaga siya, no? Pero masabi ko na yung forgiveness is actually, yun din ang masabi ko bro, na dahil sa punto por punto, I learned how to really differentiate, which is kung ano yung totoong forgiveness, yung genuine forgiveness. Kasi dati akala ko na forgive ko na sila, pero yun pala, nasa isip lang, wala talaga sa puso. Alam yung pagkakaiba. No? Kasi pag maisip ko pa, nandiyan pa rin yung emosyon kahit ilang taon na po nakalipas. Pero with the help of punto por punto, with the prayer of the church, it really makes different. No? Marami talagang pagkakaiba. So yun lang ang difference ko ngayon. So, nakatulong po ba yung nakatulong po ba yung paglapit ninyo sa Sacrament of Confession para matuto po kayong magpatawad, mag-give up yung hatred ninyo? Yun po talaga ang pinaka-main po talaga bro, no? Kasi nga sabi ko, siguro dahil sa kasanayan ko sa aglitayan, na hindi kami nagko-confession, like direct to God kami. So, yun ang parang naano ko pa rin, nadala-dala kahit saan ako nagpunta, no? So, since na bata pa kami, aglitayan na, di ba? So, yun talaga ang inaano ko, which is, pag may mga panahon ako na mag-isip ng masama sa sarili ko, first talaga nung buhay pa yung mama ko, yun yung question kanina, so, mama ko ang nakikita ko, kaya hindi ko natutuloy, no? Sa panahon na gusto kong gagawin, makikita ko yung mama ko umiiyak, so hindi ko magawa, hindi ko matuloy. So sa second time, recently, yung iniisip ko na gawin, since wala na yung mama ko, ang amo ko naman ang lagi nagpapa-remind sa akin. I don't know, hindi ko naman pinapahalata, hindi naman nila alam na may karanasan ako, hindi ko naman pinapahalata, pero every time lagi niyang sasabihin, wag na wag kang magpapakamatay sa sa bahay ko. Alam mo yung mga ganyan. Kaya sabi ko, bakit kaya? Sabi ng kapatid ko, kasi alam ni Lord yun. Kaya siyempre, God is using instrument to talk to you. So, yung amo ko lagi nakapigil din sa akin recently, na kahit marami akong pinaplano. So, yun po, after nung yung first project ko talaga is to renounce, no? So, maraming retaliation po talaga in that moment po, brother. So, hindi ko pa alam yung terminology, hindi ko alam yung retaliation. Ang alam ko lang is sa isip ko na mag-fight back talaga sa akin yung demonyo. Kasi yung yung amulet,
Tinanggal ko po kasi siya previously siguro mga 3 to 4 months. Oo, before ako natuto sa punto. Tinanggal ko siya kasi parang nahihiya ako. Since salmist ako doon sa simbahan, na tapos yung nakadress kami, parang lumalabas nangdidiri ako sa nilabas ko, no? Ayokong gamitin. So after that, na-realize ko, hindi na ako makatulog, bro. Like, kahit 24 hours talaga. Alam mo, nakahiga ka, nakapikit ka, pero yung diwa mo buhay na buhay. So lahat nakapansin na sa akin na parang yung mukha ko talaga super dry, tsaka alam nilang pagod ako, no? So, matagal na. So, akala ng amo ko is yung ventilation lang ng room, lahat pinabago na kasi na para ako makatulog. Wala pa rin. Walang kwenta. So, binigyan ako ng sleeping pills. Hindi pa rin ako makatulog. No? So, lalo na po pag Saturday night, lalo ako hindi makakatulog. Kasi, usually, yun pa, nakita ko yung pattern na pag nakatulog ako ng maaga, like 8 o'clock to 10, mga ganyan, magising ako niyan before 12, no? Minsan like, maiihi ka, ganyan. Kasi hindi na ako makatulog hanggang magdamat niyan. Yun yung ano ko. Minsan makarinig lang ako ng kung ano, ng ingay, outside or inside, mga ganyan. So, hindi na makatulog. So, after Mga ilang taon po kayo nag-suffer ng ganong kondisyon? Mga ilang taon po yan? Recently lang po, yung hindi makatulog. Pero yung physical pain, matagal-tagal na. Hindi ko na lang maalala kung kailan. Pero ano po talaga, ka-experience po kasi ako ng mga kulang-kulang 2 times, no? So, pangalawa yung bago ako napunta dito. So, before then, lumabas ako sa convent, agad-agad, no? So, yun palang first na kulang ko is kahit pagpasok ko pala sa convent, meron na pala. So, tinatawag yun sa Bisaya na may date ka lang kung kailan ka papatayin. Alam mo yung ganyan? Ewan ko anong terminology yan. May nakatakda. Yung may nakataning yata. Sinabi niya, 3 years ka lang, 8 years ka lang. Yung ganyan. So, naranasan ko yun. So, yun nga, after nung nangyari na yun, doon na yung retaliation yung mag-ano na ako. Alam mo yung nangyari sa akin, bro, na gusto ko nang pumunta doon sa simbahan kasi Sunday na, dala-dala ko na yung amulet, yung oil, lahat na yun. Pinaka-worst ko kasi dahil tinuturoan din ako ng Latin prayer ng albularyo. Pero luckily, hindi ko sinusunod everyday. No? Tamad din kasi ako mag-dedicate. So, ang nangyari doon is, ang retaliation sa akin talaga is worse. Ma-feel ko lang is worse na hindi ako makahinga. Lalo na nung nandun ako sa harap na ng simbahan, no? Sa na talaga ako ng simbahan, hindi ako makahinga talaga. Like, gising, buhay na buhay ako, pero wala akong hangin. No? Mga ilang minuto, hindi lang seconds, but minutes ko talaga. So, nangyari sa akin, tumakbo ako dun sa Blessed Sacrament doon. Ako nag-prostrate myself and praying to God. Sabi ko talaga, please help me, Mama Mary, na matapos ko itong project na to, ayoko na ibalik to sa bahay, baka magiging worse pa. So, nung nandun na rin ako sa harap ng pare, di ko mahagilap yung pare namin. So, talagang nag-pray ako. So, please help me, and gano'n. Tapos, nakita ko na yung pare, yung na-empty na naman yung utak ko. Alam mo yun, nasa harap na ako ng pare. Sabi ng pare, what do you need? Sabi ko, Father, I need, pero hindi ko masabi. Ano ba yung word? Ano ba yung dapat masabihin? So, since hindi ako makasalita, kinuha ko sa bag ko at pinakita sa kanya. So, naintindihan naman para yung ibig sabihin. So, dinala niya ako doon sa office. Pero actually po, Father, effective pa rin po siya kahit hindi siya yung sinusunod yung sinasabi ni Father Darwin na i-break yun. Hindi po talaga na-break yun. Ang nangyari lang is pinabasa niya ako ng renouncement prayer 1 time, which is pala is 3 times. Kaya, so yung proper talaga nun is 3 times. Ngayon ko lang nalaman. Pero kahit isang beses lang, it works. So yung na-renounce ko. So pagkatapos nun, bumalik na ako sa choir kasi may practice pa kami. Lahat ng mga tao agad-agad nila napansin. Sila mismo naka-witness nakita nila sa aura ko ang pagkakaiba. No? So, pag-renounce ko lang in that instant. So, after nun, yung hindi na ako makahinga, lalo na, bago nangyari yun, grabe yung diarrhea ko po. Parang hindi na ako matigil sa toilet noon. Parang hindi ako makaalis. So, sabi ko, kahit na magdala ako ng extra damit, kahit anong mangyari, punta pa rin talaga ako. No? So, ayun determination ko. So, nag-give up ko na. So, the second week, kasi hindi ko naman talaga matapos yung project na yun, is the confession. Confession na naman yung project ko. General confession. So within that week then, na second week, I'm always listening to punto for punto para mas more madagdagan yung knowledge ko kung ano pa ba yung mga kasalanan ko noon, lalo na sa occultism, no?
So doon, every time na may marinig ako, tatakbo ako sa kwarto ko, sulat ko yun. Kasalanan pala yun, may sulat ko. So hanggang yun din, may retaliation din po talaga, brother. Yung nangyari is, yun, pagpapunta na ako sa compassion din, same ang nangyari. Na hindi na ako makahinga, yung mawala ako, mablangko ako sa sarili ko. Pero since nakalis ka lahat, nandun ako sa harap na, ang first talaga, bro, is I really fail, no? Kasi iwan ko ba bakit nung nasa harap na ako is ako na ang susunod. Nung nandun na ako, bigla na lang dumating sa isip ko, act of contrition. Alam mo yung ganon? Wala akong, hindi ko na yata na-memorize kasi ang tagal na ako hindi nagka-contrition. How many years? 8 years na ganon. So hinahanap ko yung telepono ko para in case mag-screenshot na lang ako. Bro, hindi ko mahanap yung telepono ko. Kahit anong ginagawa ko, yung bag ko, hinalangkat ko doon sa upuan ng simbahan. Wala akong telepono. Sabi ko, patay na. Pag hinahanap ng pare, hindi makumpleto yung confession ko. Di umuwi ako, failure ako. So umuwi ako dun sa bahay, dito sa bahay. Umiyak na naman ako dun kay Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, I failed. I'm so sorry. Help me. Minsan lang pala yung cellphone ko sa harapan ko, sa lang talaga, sa main, kahit anong buklat ko, hindi ko makita. So nung second na sabi ko, hindi na ako magpadala. So sinulat ko na talaga lahat. So nagawa ko na. And the next day, Sunday yun, the third Sunday, yun po nakita ko, brother, yung physical healing. No? Kahit hindi ko in-expect. Alam mo yun, ang dami kong nararamdaman, brother, sakit sa likod, sakit sa paa, sakit sa ulo, tapos yung mata parang laging mabigat. At saka alam mo, minsan may panahon din ako hindi makatulog or kahit araw pa, kahit gising na gising ako, yung parang hindi ko maintindihan na parang may hangin na dadapo sa balat ko na hindi ko maintindihan. Ano yung paghangin na electric fan, iba eh. Alam mo yun dito, parang hindi ko ma-explain. There's something really, I cannot explain kung ano yung hangin na yan. So may mga ganyan na naranasan ko, lahat ko nawala siya bigla. So in the, pag Monday pagising ko, na-realize ko, wala lahat ng nararamdaman ko na ganito. Yung lahat sabay-sabay nagkandawala siya after ng confession ko. So doon na naman ako, parang naiyak kasi hindi ko ina-expect ba, no? Na ganun pala ka-generous yung Panginoon pag lalapit ka, pag isurrender mo, at saka yung willing ka talagang tanggapin, at saka with all humility to accept all the mistakes that we have done. Is luluhod ako doon. Nawala talaga siya lahat. Kaya umiyak ako, tears of joy, thanking Mama Mary really for the intercession. So yun po yung story of conversion ko. So yung rosary na, di ba nga, nag-struggle ako. So noon, nahirapan akong matapos yung rosary. Pangalawa, parang pinuputol ko ba, I don't know if it is right, like first and third mystery lang muna yung ginagawa ko. Kasi ang haba, alam mo yung, parang ganun ba? Oo. So sabi ko, kakantahin ko na lang yung kanta. Ginawa ko, pero ngayon so far talaga, lalo na po yung pag nagro-rosary ako, pag vocal po, mag-Hail Mary ako vocal, hindi ako makakahinga, para hinihingal ako. Yun ang nararamdaman ko. Pero so far, everything is now okay. Hindi na ako hinihingal kahit gaano kahaba pa ng conversation ko, magdasal, rosary, lahat, hindi na po ako hinihingal, nawawala na po siya. So, yun po ang unang so sa tingin niyo po ba, sis, naging malaking tulong po ba sa paglapit, dahil sa paglapit ninyo sa simbahan, sa pagkuha ninyo ng mga kaalaman sa punto por punto, sa mga natutunan ninyo, malaking tulong po ba ito sa inyong pagbabago ngayon? At naging okay bang buhay ninyo i-compare ninyo sa dati? Amen po, bro. Masabi ko talaga siguro 99% ang pagkakaiba sa buhay ko noon. Spiritual life pa lang, yun na. Tapos yung inner healing about forgiveness, at saka yung aside from physical, no? Yung physical is very visible, pero yung pangalawa is yung inner self ko talaga. Oo. So yung nakita ko yung, alam mo yung ilang buwan na, mula nung July yun, no? Ilang buwan na hanggang ngayon, I'm still at peace. Yung hindi ko naramdaman noon na ganito, na parang ang tagal hanggang ngayon, mapayapa pa rin ako, yung hindi na ako ba naiirita. Kasi yun nga, dati kahit doorbell lang, parang sasabog na yung
sarili ko. Kahit kunting ingay, naiinis na ako. Ayoko maingay. Lahat galit na ako. Yung galit ko, grabe na, no? Pero grabe din yung control ko talaga. Kasi syempre, pag makulong ako dito sa Singapore, grabe stricto, no? So talaga, grabe din talaga yung tigil ko. Pero alam kong ang hirap talaga, bro. Kasi ako lang nakakaalam kung paano ako nahihirap, gaano kahirap para sa akin. Yung lahat na kinokontrol ko, yung galit ko, yung pagka-irritable ko, yung nararamdaman ko sa katawan, kahit pagod o ano man yung nararamdaman ko sa katawan ko. No? So, lahat ngayon, lalo na financial, alam ko naman wala talaga ako pera, pero kasi nga may pinapaaral o may sumusuportaan, pero hindi ko na po mararamdaman yung, alam mo yung naisip sa future. Oo, hindi na ako nag-worry. Tapos, ang napansin ko pa before, I'm always living in the future. Yung parang nag-iisip lagi, anong gagawin, nagpaplano, plan, plan. Alam mo yung dami plano? Ganyan ako noon. Tapos kung sa past din naman, lagi kong naiisip yung mga nakaraan, no? Na minsan nagiging emotional ako na hindi naman nararapat. Tapos ngayon ang pagkakaiba is I'm in the present moment. Like, I'm not thinking so much in the future. I'm not also thinking in the past, no? So, ang inisip ko lang is today to finish my work, and after this, I am always thinking I have to set a time to pray. So, lalo na pag late ako magising, so kailangan ko pa parang insecure ako pag hindi ako nakapray, lalo na yung prayer for protection, no? Kahit hindi ko ma-pray lahat ng prayer, basta yung prayer for protection is like, it's my shield during the day. So, I am very confident pag nakapray na ako niyan, kahit saan ako nagpunta, lalo na sa Singapore na maraming mga paganism, masabi natin, yung mga Buddha-Buddha kung saan, mga altar-altar. Parang hindi ako natatakot na noon. Sabi ko, the Lord is my shepherd. You know, yung sa Psalm 23 na kahit you walk in the valley of darkness, I fear no evil. Alam mo yung mga ganyan, hindi na ako takot. Basta nakapray. So, yun ang pagkakaiba po. Sis Rowena, ano po yung mapapayo ninyo sa mga kapatid natin na nagsuffer din ng mga ganong cases kagaya ninyo, na may mga suicidal thoughts, maraming mga problema na kinakaharap din, at may mga cases din na lumapit sa mga albularyo at ginagambala din ng mga demonyo ng mga atakes, mga iba't ibang atake kagaya ninyo. So ano po yung mapapayo ninyo para sa kanila? Sa akin lang po talaga, based on my personal experience, magtiwala lang po talaga, trust in God and trust in yourself, no? Na kaya natin kasi isipin mo, ako lang dito mag-isa. Sa paligid ko, wala pong Katoliko. Ako lang nag-iisang Katoliko dito. Pero bakit ko po nagawa? Kung nagawa ko, kaya nyo rin po. So, ang una lang talaga is be close to Mama Mary. So, ako nga hindi ako ganun ka-close kay Mama Mary. Pero all I can say is really Mama Mary is loving each one of us unconditionally. No? Pagtatawag lang talaga tayo sa Kanya. Hindi na natin kailangan magkaroon ng milagro kagaya sa ibang yung apparition niya. Hindi na kailangan natin yon. If we have faith, we believe that Mama Mary is with us, everything will be possible. Kasi I really experienced it myself. Yun nga, sinabi ko kanina na since hindi ako marinig ng Panginoon dahil sa mga nagawa kong kasalanan, I ran to Mama Mary and see the miracle is more than what I expected. So kahit yung mga milagro hindi ko in-expect, binigay pa niya sa akin, no? So, aside from that, marami pa talaga mga milagro na ibigay ang Panginoon sa atin, si Mama Mary, lalo na sa pag magtiwala tayo at we really pray more. At hindi lang pag-pray para sa ating sarili, and pray also for others, no? Lalo na po yung prayer for inner healing, kinakailangan po natin yun para din po yung, let's say, yung mga harassment ay mawawala, no? Isa din po sa na-testify ko, kung may oras pa tayo bro, yung power of prayer of the church. No, kahit ako, since wala akong book of Father Sikia na laging pinopromote ni Father Darwin, wala akong yan. So, anong ginagawa ko is, naghanap ako online. No, I'm trying my best to really find. So, if there's a will, there's always a way. No, isipin mo, ako lang mag-isa, wala akong libro, pero bakit ko pa nagagawa? So really find a way to you if you really wanted to get out from that situation. No, there's always a way. So kahit pahaharangan ka ng mga demonyo, wag po kayo magpatalo. No, kasi ako hindi ako nagpatalo, and I can see everything happen and I do believe. So of course, hindi naman masabi na
Siguro, hindi ko masabi na I'm fully healed or fully, hindi ko pa alam. Siguro, suppression lang, let's say, kasi hindi naman talaga ako nakalapit ng exorcist. Baka na-suppress lang sila. Pero I still wanted to really approach an exorcist to really know kung ano na ba, totally okay na ba ako, no? Para ma-diagnose na. Of course, masabi ko naman na everything has changed nung marami ako nakikita. So, ang maano ko din is yung prayer of renouncement, yung na-experience ko, hinahanap ko yun sa online. Nag-pray lang ako. Yun na, di ba sabi ko bro, na nawala yun after confession, lahat ng nararamdaman ko. But there was an instant na may nag-share sa akin ba ng story na ano daw dito, may Pilipina daw na nagpalaglag, no? So, parang ano ako, alam mo yung emotion ko, bigla akong nagalit, no? Sabi, nakajudge ako in that very instant na hindi ko nalaman yung sinasabi ko, na-realize ko lang afterwards na, oh my God, I'm judging already, no? Kasalanan din naman ako. So, after nun, parang biglang sumakit yung balikat ko, na para akong pinalo, ang sakit yung dating nararamdaman kong sakit. So, after nun, hindi na nawala. Sabi ko, grabe pala nung pag nagkasala ako. Parang na-realize ko pa agad, ang sakit ng balikat ko. So, ang ginagawa ko, aware ako na nagkasala talaga ako kasi nag-judge na ako, no? Nag-react ako, nagalit ako. So, lumuhod ako ulit sa altar ko, kay Mama Mary. Kasi may ano na talaga ako, may help of Christians, no? Bumili talaga ako kahit mahal. So, to help me pray. So, yun, ang ano ko, I pray the rosary as a penance. Kasi everyday nag-rosary na talaga ako, pero nag-rosary ako, it's not for my daily devotion, but for penance of what I have done. No? So, pagkatapos ng rosary ko na yun, nawala po talaga siya. No? So, every time na may nararamdaman ako, magdasal ako, ang prayer talaga, it's really very effective. You know, minsan, hindi ko in-expect ba. So, praying the rosary as a penance talaga, nawala yun. No, ang pangalawa din is yung prayer for renouncement. Kasi dati hindi ko pa alam yung prayer for renouncement kasi nga sabi ko, nag-online lang ako, yung mga resources ko online lang. So, syempre busy ako, wala akong panahon sa maraming oras para doon. So, unti-unti ko na-discover. So, nung nakita ko na yung prayer for renouncement, sabi ko, hindi man ako naka-renounce nung sinabi nila ni Father doon sa punto por punto kasi yun lang nangyari, one time lang. So, kailangan ko gawin din to. So, nung nag-pray na ako, mas yung nararamdaman ko is more clear na nawala talaga as in fully, no? Ganito yung nangyari the day before, Sunday, hindi ako nakakain ng almusal, tanghalian kasi maraming yung nagpadali late na. So sa Pilipino o sa Bisaya, tinatawag natin pag hindi ka nakakain, pag nalampasan ka ng gutom, di ba minsan sasakit ulo natin, ganyan, nahihilo. Yung tawag namin is pasmado ako. So ganyan talaga yung reaction ko pag nakaskip ako ng meals, no? So since Sunday, whole day talaga hindi ako nakakain nun. Kasi nung dinner time na rin, syempre hindi ako nakakain ng breakfast at saka lunch. May pagkain ako, pero wala na akong gana. So, ang nangyari is, hindi na ako kakain ng buong araw. So, kinabukasan, Monday, pagising ko, sobrang sakit ng katawan ko, sakit ng ulo ko, sabi ko, kailangan ko na ng saridon. Sabi ko gano'n kasi sakit ng ulo lang ko, pasmado na naman ako. Oo. So, wala, alam kong pasmado ko yun sa isip ko, no? Hindi ko iniisip yung harassment. Hindi ko iniisip yun. Kasi alam ko lang talaga. So, in the morning, in the middle of the day, na may free na ako. So, kasi anytime naman kung may free ako, talagang mag-pray ako. No? Anytime wala akong fixed time. So, nagdasal lang ako ng renouncement. Alam mo yung prayer for renouncement of occult practices, yung mga ganyan, pati na yung non-Catholic, di ba, yung Agripay ko, part na rin yun, nire-renounce ko. After ng renunciation na yun, after dyan is, di ba, may consecration to the Blessed Virgin Mary. Nung nag-start na ako mag-pray ng consecration to the Blessed Virgin Mary, aware talaga ako. Hindi pa ako, nag-umpisa pa lang ako, Rowena Tapik, a faithless singer, yung ganyan. Nawala lahat yung nararamdaman ko, sakit sa ulo, ano nangyari? Akala ko pasmado lang ako, bakit wala? Is talagang,
pag tinapos ko yung prayer ko na consecration to the Blessed Mother at umiyak talaga ako. Alam mo, sabi ko, akala ko Mama Mary, pasmado lang ako. Harassment pala yun. Alam mo yung gano'n. So, minsan na maghanap ng yung chance ba na hindi mo malaman na sila yung gumagawa, no? So parang sasakyan nila kasi alam ko na pasmado lang ako, dito kita titirahin, no? So hindi ko rin in-expect talaga yun, bro. Kung sabi ko, ay nako, ngayong alam ko na kaya ko na palang mag-fasting. So ngayon po sa punto na ito ay you can attest already na talagang effective yung mga prayers of the church kahit na hindi po kayo lumapit sa mga exorcists. Kagaya po ng iba, no? Sinasabi nila gusto nilang pumunta doon sa Cebu para malapitan si Father Darwin. Pero katulad ng sinasabi rin ni Father Darwin na go to your priest dahil sila lahat ng mga pari ay healer. So ngayon po sa punto na ito, ano po yung masasabi ninyo sa mga kapwa natin Katoliko na exorcist yung hinahanap nila ngunit hindi sila lumalapit sa sakramento ng simbahan? Well, ang masabi ko po talaga, no, minsan iyon yung masabi natin na masabi ko based on my experience, kahit walang exorcist, makikinig lang at naniniwala. Yun bang tinuturo nila? Kasi lagi naman tinuturo nila sinusunod. Ako nga, nagawa ko O, yung sabi ko sa'yo, bro, hindi ko nasunod-sunod lahat yon, no? Pero unti-unti, ginagawa ko. Pero it's still very effective. Pag minsan kasi pag kulang ba tayo sa pananampalataya, yung pananampalataya, we believe only that this person, no, ang makapagpahil sa atin. We have the gift pala, nasabi ko na we have the power pa rin kahit hindi yung exorcist kasi the power is not within us but it's in the prayer talaga. Yung masabi ko, prayer of the church is really very powerful. Ngayon ko lang talaga to nalalaman. Sabi ko, kung alam lang namin to noon, nasa kumbento kami, siguro wala na silabasan sa kumbento, no? Nasabi ko talaga yun kasi kasi alam na natin ito harassment to, alam natin. So ako nga, na-discover ko lang yun, na ganun pala yun. Kaya sabi ko, at saka yung offering din, isa din po yung ino-offer natin yung mga nararamdaman natin. Kasi ako nga, may sakramentas na bro, di ba? Online blessing, and it's very effective. So every time na nararamdaman ako, lalagyan ko ng oil, nawawala. Pero naisip ko, ayoko na pong maging yung laging kino-comfort sarili ko, no? Kasi iniisip ko na yun is like, it's time to comfort Jesus instead of comforting myself. No? Kasi nga sabi ko, lagi ako nagkakasala noon, so I changed my life, my way of living. So ang ginagawa ko pag may sakit-sakit ako nararamdaman, hindi na ako kumuha ng oil. So ginagawa ko is, I kneel down, I offer it to God. Ina-offer ko with the intercession of the Blessed Mother. I thank you, Lord, for the gift of this pain na nararamdaman ko ngayon, kunyari sa shoulder ko. I unite it to your suffering when you carry the cross to Calvary. No, at this very moment, I'm happy to share it with you. Alam ko, hindi ito nangangalahati, pero kahit pa paano, bro, miracle ko. Ino-offer ko na wala. Sabi ko, ano ba to? Ino-offer ko na nga, nawala pa. Minsan natawa ako, sabi ko, yun na-realize ko din, na yun palang mga demonyo. Kasi nga, yung ino-offer mo to unite suffering of Jesus, to pray for the conversion of the people, alam mo yung ganon? Ayaw ng demonyo na mag-save ka ng kaluluwa ng iba. Kaya tinanggal niya yung harassment. Sabi ko, dapat na-realize ko itong mga ganito, parang nakakatuwa lang. No? Malaman natin, hindi na ako takot sa mga demonyo, bro, yung mga harassment. Hindi na, natatawa na lang ako. Kasi alam ko na magagawa ko na yung yung dapat kong gawin. Hindi na ako takot. So yung nasabi ko, offering your suffering, offering your pain, makakasave ka ng tao. Ayaw ng demonyo yun. Kaya ang ginagawa niya, tinatanggal niya sa'yo. So diba, hindi na ako nangangailangan ng Saridon para sakit ng ulo ko. Hindi ko na kailangan ng olive oil para tanggalin yung sakit. Offering lang, nawawala din talaga. Pero yun ang masabi ko, wag lang i-misunderstood, no? Baka sabihin ng mga nakikinig na, ay, ganun gagawin ko para wala. No, minsan may talagang kailangan natin mag-suffer. There is a natural reason for this, no? Kasi pag spiritual, lang siya, harassment, yun mawawala. No? So, yun, wag lang din tayong sobrang, na parang, how do we say it, obsessed na tayo sa mga, madepende na rin tayo. So, yun lang ang masasabi ko po, bro, na it's a great miracle. Hindi natin na-expect, pero God will give it to us. And be aware lang po. Kasi minsan baka marami na tayo expectation, kaya hindi na natin napapansin yung small miracles that is happening.
So, live in the present moment. Have faith and believe. So, masabi ko, ako lang nag-iisa dito, walang Katoliko, wala po akong libro, wala akong nakakausap ng mga staff ng Punto por Punto, but thanks to Gilda, Ate Edna, kasi din ako. So, yung prayer talaga, if there's always a will, there's a way, no? So, yung ginagawa ko online, nagagawa ko nga. So, kahit kung nasaan man kayo, hindi na po kayo dapat mag-worry about healing. Gagawin niyo po yan on your own. Makaya niyo, just believe, just trust in God. Ganun lang talaga. Kasi nga, sabi ni Lord, even if you have faith as small as a mustard seed, you can move the mountain. So, yun po ang nangyari sa akin. Kunting panahon talaga. Everything happens. So, masasabi niyo rin po ba na dahil po sa mga harassment ng demonyo sa inyong buhay ay naging mas prayerful po kayo? Opo, yun masabi ko na parang masabi ko na salamat din pala sa kanila kasi parang sila yung nagiging tulay, no? Para na-realize ko, kasi kung wala din sila, hindi ko makikita yung katotohanan, no? Kasi parang yun nga, sabi natin, we will not know what is, hindi natin alam kung ano yung malamig kung hindi natin alam kung anong mainit. No? So we need to know to identify these things. So within this thing, sa mga ganito, nalalaman ko po yung katotohanan at ito po yung nagiging paraan para ako mapalapit sa Diyos at mas lalo akong mapanatag ba. Nasabi ko, thank you Lord, kahit sa hindi pa naman siguro sobrang late, but I still have a chance. From now on, I will strive, I will continue. No? Of course, every day I fail, but yun ang palagi kong ginagawa, pinapractice ko. I always have act of contrition na ginagawa ko po. Pag alam ko nagkakasala ako, always pray, pero hindi ibig sabihin, hindi na ako mag-umpisal kasi nag-ask na ako o nag-penance na ako, hindi po. Ginagawa ko yun personally, pero pupunta pa rin ako sa pari for healing, yung mga ganyan. So, yun lang po sa akin. Ayan, so ako. Okay. So, thank you so much, no, Sister Rowena, at sa inyo pong pagpa-unlock no, sa ating imbitasyon na magbigay po ng inyong testimony. Talaga pong siksik, liglig at umaapaw yung kaalaman na ating nakuha ngayon, ang experiences ninyo na inyong naibahagi rin po no, sa ating mga kapwa o kapuntos no, na nanonood po dito. So, panghuling mensahe po, kapatid natin, sa mga nakasubaybay ngayon sa mga YouTube channel ng mga kapatid natin at sa Punto por Punto. Ano po yung panghuling mensahe po ninyo sa kanila? Ulit, sabihin ko, ang mensahe ko po talaga sa inyo is ipagpatuloy po, use your time wisely. Yun po ang ginagawa ko kasi. So instead of listening to other things or entertainment, alam mo yung isa din yung addiction sa akin, nadagdag ko pa. Pero since final na, yun ang sabi ko, instead of being addict of other music or whatever, instead try yourself to use your time listening to the teaching, teaching of the church, lalo na sa Punto por Punto or yung mga Catholic mag-ingat lang din kung anong pinapakinggan. So alam naman natin na sa Punto por Punto, tinuturuan tayo kung ano talaga yung tama at saka maraming milagrong nangyayari. Hindi lang sa akin, sa mga karamihan din. So since alam na natin to, pagpatuloy natin, we support and at the same time, gamitin yung oras na yun, pagpakinig kahit busy ka, gamitin mo yung pakikinig para may matutunan ka pa rin habang nagtatrabaho. So, hindi ibig sabihin na wala kang oras. It's your choice to do something, no? It's a self-discipline as well. So, yun, ang pagka-addict ko sa Netflix, sa mga Korean drama, tinigil ko na. Yung pagka-addict ko sa mga laro, sa mga cellphone, yung ganyan, addict ako naman. Nawala yun kasi it's not because nawala dahil kundi I stopped it. No? It's a self-discipline. Ayaw ko na nun. So, if may free time, yun makikinig sa mga teaching. At saka pag everyday naman may mga bago eh. So, pag may natutunan tayo, pag may nalalaman tayo, i-share din po natin sa iba. At saka above all, hiling ko lang po talaga sa mga yung parang laging gustong talagang tumakbo doon sa Bukol para lang maano ni Father Darwin. I always tell you, based on my experience, healing can happen, no? Nasa inyo po yun, ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at yung pag-exert effort to do it. So, wag niyo sabihin na wala kayong oras kasi ako nga nagtatrabaho, ginagawa ko, ang oras ay nasa kamay niyo. So, kayo po ang nakapag-manage sa inyong sarili. Hawak niyo yung oras niyo, hawak niyo po yung
kaluluwa niyo. So, you have to do it yourself. Find a way. Okay, yun lang po ang masasabi ko at maraming salamat po. Ayan, so thank you so much po, no? So, ayan mga kapuntos, no? Sa mga nakasubaybay ngayon sa ating YouTube channel, sa Facebook page ng mga kapatid natin na naka-live ngayon, no? Marami po tayong natutunan sa gabi na ito, sa testimony na ito ng kapatid natin from other faith towards Catholicism at sa mga experiences niya, no? From practicing occult practices at nakita niya kung ano pong mga epekto nito sa kanyang buhay, problema, nagkaroon ng depresyon, ngunit nalampasan niya ito ng dahil po sa panalangin, sa prayers ng simbahan, at sa kanyang devotion sa kay Mama Mary, mas napaigting at mas napatatag niya ang kanyang pananampalataya. So sana po maging halimbawa po si Sister Rowena sa inyo, at maaari nyo rin po siguro siyang makontak, no, sa kanyang Facebook kapag may mga katanungan po kayo sa kanya. Of course, sa kanyang palaging tinuturo po sa atin na sumubaybay palagi, no, sa mga makabuluhan ng mga videos kagaya po ng ginagawa natin dito sa live, no, sa punto por punto, upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman regarding spiritual warfare, and of course ang ating kaalaman sa ating simbahan kung gaano ka-effective po ang panalangin ng ating simbahan. So ayan po, muli po, this is Mr. Curious Catholic. Sana po i-follow and subscribe po ninyo ang mga YouTube channel ng kapatid natin. Punto por punto, pananampalataya at katwiran, Jando Alabado page, katotohanan ay ating pag-usapan. Mr. 721 Catholic, kaabag sa simbahan, Tata Rosal, pagsisiwalat ng katotohanan, God's Healing Mission by Brother Angel, and of course yung YouTube and Facebook page natin, Mr. Curious Catholic. Huwag niyo po itong kalimutan, suportahan niyo po ito, at sana po ibahagi ninyo sa mga kakilala ninyo upang mas marami pang mabot nito at mas marami pa ang matulungan. So kung isa rin po kayo sa mga nabago ng ating mga programa, na ating mga ginagawang evangelization, so maaari rin po kayong makipagsangguni sa atin upang yung testimony nyo naman ang maibahagi natin sa live na ito. So muli po, to God be the glory, Pro Deo et Ecclesia.